God is not yet done in saving them totally, being free from the problem of sin. Amahan namo nga nasa katasan sa mga langit, Dios nga maggahom. Kami magasugod sa pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi kami o Dios nga ang imong mga pulong nga imong ihatag karon nga adlaw ipapahulay amo kining masabtan ug amo kining mabutang sa among kasing-kasing guna-una aron kini among maaplikar sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Gani o Dios, lamdagi kami sa imong kaalam ug lamdagi kami sa balang espiritu aron kami matabangan sa among pagkinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nga kabuntagon mong kapaglaom, ang atong topiko nagaingon, totally free at last. Gani mong kapaglaom, mudiritso kita sa mga bersikulo nga atong pagatun-an karon. O kini atong pagabalikon ang sugilanon nga nasentro sa atong ginatun-an sa tibok semana, mo kana ang Henesis 3, bersikulo 21 padulong sa 22. O kung atong basahon mga kapaglaom sa pagbalik, atong mainumduman nga ang Dios nagprovide gayod og sanina gikan sa panit og iyang gisinaan si Adan og si Eva. Gani, we learned that after the fall, God provided something for them. He made garments of skin and clothed them. We learned that this garment was a replacement from the fig leaves they sewed to cover their naked bodies. Mga kapaglaom, kini nga sanina mo'y gipuli sa Dios sa mga dahon nga ilang gigamit, ilang gitahi aron sa pagtabon sa ilang hubo nga mga lawas. Not only that, this cloth was given to them even before they vanished from Eden. Mga kapaglaom, og atong ginumduman nga kini nga sanina gihatag kanila bisan before pa sila nga gipapahawa sa harden. And if we'll continue, kung kita magpadayon sa Genesis 22, versikulo 22 sa kapitulo 3, dinhi nagaingon, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Atong naisgutan mong kapaglaom nga ang Diyos nagdumili gayud sa kang Adan o kang iba nga sila makakaon balik sa mga kahoy kay iyang gusto mong kapaglaom nga sila luwason pagyud og dili sila magpadayon para sila pagyud makaamgo sa mao nga kaluwasan nga iyang iga-provide, which makes them beyond redemption mga kapaglaom if they have eaten the fruit again from the tree. Kung ila tong gikaon, dili na gid sila posible nga maluwas sa Dios, kay nga naman dili naman gayud sila mamatay. That is why the verse said, and live forever. Gani kung magpadayon kita mga kapaglaom, we learned that this act is not a punishment of God alone, but an act of saving His creation from living a life of sin forever. Gani mga kapaglaom, kini nga gihimo sa Dios, dili lamang kini siya usa ka pagpunish kanila, apan kini usa gayud ka pagluwas or act sa pagluwas sa iyang mga binuhat aron sila dili gayud magkinabuhi sa kinabuhi nga na ilalom sa sala hangtod sa hangtod. Gani kung atong padayunon sa bersikulo 23 mga kapaglaom, diri nagingon, so the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. Kung atong tan-awon sa bersikulo 23 mga kapaglaom, atong nasabtan nga si Adan og si Eva gipapahawa gayud sa Eden. Apan sa diha nga gipapahawa sa mga kapaglaom, kauban nila or sulob nila or nasuot nila ang sanina nga gi-provide sa Dios. Gani kini nagasimbolo mga kapaglaom nga ang kinabuhi samtang sila mugawas dito sa harden, aduna sila kinabuhi nga fully submissive sa Ginoo, to fully live a life not under sin but under God's ownership. Nga sila magpadayon sa pagkinabuhi sa maong kinabuhi nga dili ilalom sa sala apan ilalom na sa panag-iya sa Dios. Gani kung kuhaan natog punto mga kapaglaom, ang mga bersikulo o mga bersikulo gikan sa 21 ngadto sa 23 atong makit-an mga kapaglaom ang punto nga nagaingon, there is life after the fall. In other words, there is hope after the fall. Ug ato kana siyang giisgutan
sa mga nilabay nga gabi ug atong nakit-an gayud nga ang paglaom gituman gayud sa Dios pinaagi sa iyang mga saad. Ug kung ato pagyong padayon ng mga kapaglaom, ang kapitulo 3 bersikulo 21 hangtod sa 23 sa Genesis nagahatag na pod og usa ka punto nga nagaingon, God did not end his relationship with them though it was broken by sin, yet his love was before them since they left Eden. Unsa daw mga kapaglaom, wala gayud giundang sa Dios ang iyang pakigrelasyon kanila. Bisan tinuod naguba sa sala ang iyang relasyon kanila, apan ang iyang gugma nagpadayon gihapon sa pakiguban kanila bisan sila ni Hawa na sa Eden. Gani kini nga punto magdala ka nato sa sunod nga punto gikan sa bersikulo nga nagaingon, God is not yet done in saving them totally, being free from the problem of sin. Ang katong nga sugilanon mga kapaglaom, ang katong nga gibuhat sa Dios naghatag lamang kanato og usa ka ideya nga ang Dios wala pa nahuman sa pagluwas kanila totally mga kapaglaom, nga sila malibre na gyud gikan sa problema sa sala. Og atong giisgutan nga ang problema sa sala mao ang bayad sa sala og ang resulta sa sala. Gani mga kapaglaom, what Christ has accomplished on the cross. Kagabi atong giisgutan nga ang Dios adunay gihimo dito sa Kalbaryo sa cross aron kita malibre sa kagawasan or kita makagawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Og atong makit-an nga siya naghatag gayud og higayon para kanato nga kita makahinulsol, kita ma-justify mga kapaglaom, mapawalang sala, og kita mabag-o diha kaniya, og kita magpadayon sa pagkinabuhi nga naa kaniya. Now karon ang pangutana, what Christ has accomplished on the cross. Unsa may ang na-accomplish didto sa Kalbaryo sa cross. Gani kini magadala kanato sa una nga senaryo nga atong pagatun-an karon, mao ang nakab-ot didto sa cross. Ang nakab-ot didto sa cross. Kumupadayon kita mga kapaglaom, kung naa ang inyong mga Biblia, magpadayon kita sa pagtuon diha sa kapitulo 3 bersikulo 15 sa Genesis. O kung atong tan-aon mga kapaglaom, kung inyong mahinumduman nga ang kining offspring, no? Unsa gani ang pagabuhaton? Okay? Sa kining maong serpente, mao kini ang pagbuak sa iyang ulo. Gani kini nga bersikulo mga kapaglaom nagapakita lang kanato nga kini nga kaliwat gikan sa babae o kini nga manluluwas nga atong gisgutan sa mga nilabay nga gabi, mao ang magapilde sa mao nga serpente. Mao ang magapilde sa nagdala sa sala dinhi sa kalibutan. Gani kung atong padayunon pagyud mga kapaglaom, kini makadala kanato didto sa bersikulo 21. O kung atong tan-awon, ang bersikulo 21 nagaingon, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ang Dios naghihimo gayud og sanina nga gikan sa panit, og siya nagsanina gayud kanila. And remember mga kabaglaom, the garment of skin that God made in replacement of the leaves, no? Kung atong hinumduman kung unsa gayud ka importante kini nga sanina nga gipuli sa Dios sa maong nga mga dahon nga ilang gitabon sa ilang lawas. Gani atong makit-an mga kapaglaom that this means that He will cover our nakedness. Kini nga bersikulo nagpakita lamang nga siya nagtabon sa ilang pagkahubo. And the same way, Christ will also cover us from our nakedness. That's why sa bersikulo sa Isaiah 61 bersikulo 10 kini nagaingon, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of His righteousness. Mga kapaglaom, sa Isaiah nabuhi before sa pagkalansang ni Kristo. Apan siya naghatag na gyud og propesiya kung unsa gayud ang ma-accomplish ni Kristo didto sa mao nga cross. And mao kana mga kapaglaom nga ang iyang pagpakamatay didto sa cross naghatag lamang kanato og tsansa nga kita iyang masininaan pinaagi sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato, pinaagi sa pagkamatarong nga iyang gihatag kanato o gipasulob kanato. Gani kini magadala na pod kanato didto sa bersikulo sa Juan
Kapitulo 3, versikulo 16, ngadto sa 17. O kini nagaingon mga kapaglaom, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mao ni atong ginabalik-balik og memory verse mga kapaglaom. Mao ni isa ka pinaka-familiar nga bersikulo nga atong nailhan diha sa Biblia o atong nahibaw-an diha sa Biblia. Gani kung atong padayunon sa bersikulo 17 kini nagaingon, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Gani makita nato mga kapaglaom nga didto sa Kalbaryo sa cross, ang nakabot sa Dios or sa nakabot sa manluwas, mao ang pagluwas kanato gikan sa kalaglagan, gikan sa kamatayon, ug ato nang gihisgutan sa nilabay nga gabii, ug kita natagaan gid og pahinumdom nga ang kamatayon ni Kristo dito sa cross dili lamang usa ka sakripisyo, apan usa ka kinabuhi nga kung asa ato pong makinabuhian kung unsa gayud ang iyang ginahatag kanato. Gani kung sa una si Adan ug si Eva nagkinabuhi gikan sa kasalanan, same gihapon sa ato mga kapaglaom, we are under sin, pero karon that he died on the cross, that death sa mao nga cross mga kapaglaom gives us life ug kana naghatag kanato og bag-o nga pagkinabuhi. That is why mga kapaglaom, kung padayunon nato sa Juan 19 bersikulo 30 kini nagaingon, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Unsa daw mga kapaglaom, sa diha ngayang nakuha ang mao nga ilimnon og iyang nainom, nag-ingon na siya, ang kini natapos na, og siya nagduko siyang ulo og iya nang give up ang iyang espiritu mga kapaglaom. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, dinhi nato makita what Christ has accomplished on the cross is ang atong kaluwasan, at the same time ang iyang pagtabon kanato sa mao nga sin. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, in a summary, no, sa mao nga mga bersikulo nga kung atong pagatan-awon sa tibok Biblia, atong makitaan that on the cross Jesus paid for sin, defeated evil, restored humanity to God, and made salvation fully available to all. Atonement for sin, maong pagbayad sa mao nga penalty sa sala. Justification, iya kitang gideklara nga matarong bisan kita makasala. Reconciliation, restored relationship, iyang gibalik ang mao nga relasyon nga naguba tungod sa sala. Victory over sin and death, kadaugan gikan sa sala o sa kamatayon. O kung atong tan-awon, mao ang pagpadayag sa gugma sa Dios, isa na nga na-accomplish ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross. And what else mga kapaglaom, ato pong makita nga adunay bag-o nga tugon or bag-o nga saad, a new covenant nga gipatukod ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, and that is nga kita wala na nailalom sa balaod, apan kita nailalom na gayod sa pagtuo diha kang Kristo nga pinaagi sa grasya sa Dios, kita gayod na luwas. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang Henesis nagpakita kanato nga ang linyada gikan sa babae nga maong manluluwas, siya magapildi sa mao nga Satanas or mao ang kaaway og ang sanina nga gipasanina sa Dios gayud sa mga tao or sa kang Adan o kang iba dito sa Arden. Ato pong makitaan nga dito sa Kalbaryo sa cross ang pagkamatarong ni Kristo mao po'y magsanina kanato. Gani kung atong makitaan, ang punto nagaingon, what Christ has accomplished on the cross was the victory over Satan and the power of sin. Gani nagmandinaugon si Kristo tungod sa pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, and mauna ang isa nga iyang na-accomplish. Ang sunod mga kapaglaom mao, what Christ has accomplished on the cross was the imputation and impartation of His righteousness upon those who believes in Him. Unsa mga kapaglaom, ang na-accomplish ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, mao ang paghatag kanato o sa iyang pagkamaayo o kining pagbahin kanato sa iyang pagkamaayo. Gitabunan ang atong pagkamakasala ug iyang gihatagan or iyang gi-impart, iyang gi-share ang iyang pagkamaayo kanato ug kini iyang gihatag sa mga katawhan nga nagtuo diha kaniya.
Gani mga kapaglaom, these two accomplishment, major accomplishment kanto makitaan. Mas dagan pa siya na-accomplish mga kapaglaom. But these two major accomplishment magahatag ka nato og pagpahinomdom nga bisan didto pa lang sa harden, gipakita na kanato kung unsa ang ma-accomplish sa manluluwas dito sa Kalbaryo sa cross. Mao ang pagpildi sa kasalanan o sa nagdala sa kasalanan og ang pagtabon sa atoa gikan sa kasalanan pinaagi sa iyang pagkamatarong. Gani ang isa nga punto nagaingon, what Christ has accomplished on the cross was and is the redemption of fallen humanity. Mga kapaglaom, ang nakabot ni Kristo didto sa diha nga nagpakamatay siya sa cross, mao ang kaluwasan sa nalaglag nga katawhan. Gani mga kapaglaom, on that cross atong makita nga ang Dios gayud naghatag sa mao nga kaluwasan kanato. Now karon ang pangutana mga kapaglaom, what happened to humanity after Eden and the cross? Unsa na may nahitabo sa mga katawhan human dito sa Eden, ang pangitabo sa Eden ug human sa cross. Kay kung atong makitaan gikan dito sa Eden adunay eksperyensya or a glimpse or gamay nga bintana sa kaluwasan dinhipod sa cross aduna poy kaluwasan niya atong makita ang Kristo. But what happened to humanity? Ug kini magadala kanato mga kapaglaom sa sunod nga senaryo nga nagaingon, ang tao human sa Eden og sa cross. Ang tao human nga gipagawas si Adan og si Eva didto sa maong nga hardin og sa diha nga nahuman ang pagkamatay o ang kinabuhi, ang pagkabanhaw o ang pagkamatay ni cross or ang pagkamatay, pagkabanhaw o ang pagbayaw kang Kristo dito sa langit. Unsa na may naitabo sa tao? What is next? Kung atong tan-awon mga kapaglaom, kini mo balik dito sa Genesis 6, versikulo 5. Yes, Genesis chapter 6, verse 5. Unsay giingon diha mga kapaglaom? The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Unsa daw mga kapaglaom? Og nakita sa Dios ang dako gayud nga pagkadautan sa maong nga tao or sa mga katawhan nga ilang nakita or nga sila nahimo dinhi sa kalibutan. Og tungod niya na mga kapaglaom ang ilang mga huna-huna na incline gayud sa unsay gusto sa ilang kasing-kasing nga mao ang pagbuhat sa dautan sa tanang panahon. Gani mga kapaglaom atong makit-an nga nisamot gayud ang estado sa mga katawhan nga kung gikan sa pagsulod sa sala sa kalibutan ug sa tao kini nagpadayon sa mga kaliwat ni Adan ug ni Eva. Yes, naa kanila ang sanina ang gihatag sa Dios, but sin continued to exist og nagpadayon gayud sa pag-apekto sa tanang mga binuhat. Gani sa Roma 5 bersikulo 12 nagaingon that therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sin. Kay tungod mga kapaglaom sa diha nga nisulod ang sala sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, ang kamatayon pod nisulod tungod sa sala og diha nga pamaagi tungod sa kamatayon, no? Ang kamatayon ni adto or na eksperyensya sa tanang katawhan og kung atong tan-awon mga kapaglaom tungod kini sa sala. Gani kung atong tan-awon pagyud mga kapaglaom, okay, sa sunod nga bersikulo dinhi sa Roma 3:23, kung atong balikon sa pagbasa ang atong gitun-an sa mga nilabay nga gabii, kini nagaingon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mga kapaglaom kitang tanan nakasala gayud. Gani ang sala nagdamage sa ato ang tanan. Kung atong mainumduman ang atong gitun-an, wala gyud makaingon nga ako matarong, ikaw dili, or ako mas maayo kisa nimo, kay kitang tanan makasasala lang gyud mga kapaglaom. Gani kung atong tan-awon o atong susihon ang mga bersikulo nga atong gibasa mga kapaglaom, this will lead us to the point nga nagaingon mga kapaglaom, sin causes an endless cycle. We are in God, rebellion against God, reminder of God, coming back to God. Unsa daw ang giingon mga kapaglaom? Ang sala nagdala gayud og kining cycle mong kapaglaom, kining pagkasunod-sunod nga walay katapusan. Unsa man kini? Balik-balik nga proseso. Kung atong tanawon, naa sila kang Kristo una-una, si Adan og si Eva, nirebildi sila diha sa Ginoo og gipainomduman sila sa Ginoo og nibalik sila diha sa Ginoo. Og kung atong tan-awon kana nga cycle mong kapaglaom, nagpadayon human dito sa Eden. Gani ang mga tao, the same gyapon ilang ginabuhat nga human nga nakasala sila sa Ginoo,
Okay? Or human nga gi-claim sila nga tao sila sa Dios, ni-rebuildi sila sa Dios. O human nga mo rebuildi na pud sila sa Dios, gitagaan sila og pahinumdom sa Dios. O sa diya nga sila na pahinumduman sa Dios, mubalik na pud sila sa Dios. O kana makita nato mga kapaglaom sa kinabuhi sa mga Israelita nga sukad nga nagpadayon sila pagpakasala. Dito na to makitaan mga kapaglaom nga sila gidala dito sa Ehipto. O gikan sa Ehipto gipagawa sila og dito sa ilang kinabuhi sa disyerto mao gihapon ang ilang ginabuhat. Every time they complain against God, sige sila reklamo sa Ginoo og kana nga cycle nagapadayon hangtod na lang sa pag-abot dito sa kinabuhi o sa panahon ni Kristo. And even after the time of Christ, sa diha nga nagpakamatay na si Kristo para sa mga katawhan, this cycle, mga kapaglaom, kini nga cycle nagpadayon gihapon bisan sa atong kapanahonan karon. Usahay kung naaga ni problema, muduol kita sa Ginoo, no? Or kung atong una naanak kita sa Ginoo, then taod-taod kung medyo hayahay ang kinabuhi, mo rebuild na pud ta. Sundo na pud nato kung unsa ang kabubuton sa atong mga tagipuson or mga ginahuna-huna nga murag maayo para sa to. Bisan kana sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Og human nga atong gibuhat kana, pahinumduman kita sa Ginoo. Og sa diha nga nakaamgo kita nga kita gi pahinumduman sa Dios, mubalik na pud ta sa Ginoo. And the same cycle happens mga kapaglaom. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang punto nagaingon that sin continued after Eden and after Christ's death, resurrection, and ascension to heaven. Ang sala nagpadayon sa pag-apekto sa mga katawhan human sa Eden o human sa pagpakamatay ni Kristo bisan sa iyang pagkabanhaw o bisan sa pagbayaw niya didto sa langit. Gani mga kapaglaom, kung atong padayunon sa pagtan-aw, atong makita, yes, Christ paid the penalty of sin, yet we are still suffering from the consequences of sin. We are still affected by sin mga kapaglaom. Pero iyang gibayaran na ang penalty, no? Ang bayad sa sala iyan ang gibayaran. But yet tungod sa sala mga kapaglaom, kita apektado gihapon sa kining maong resulta sa sala. Gani bisan karon sa atong pagkinabuhi. Muna nga kung atong tan-awon una-una nga mga pangutana nga atong gihatag nganong adunay kalisod, nganong adunay kamatay, nganong adunay kasakit, nganong adunay mga pag-antos, paghilak ug bisan kasubo, kana tungod kay kita apektado gihapon sa resulta sa sala. Apektado gihapon kita sa epekto sa sala. Gani karon ang pangutana mga kapaglaom. What shall we do now that Christ has ascended to heaven? Unsa na may atong buhaton karon nga si Kristo naa naman dito sa langit? What about the consequences of sin? Unsa naman kining resulta sa sala nga naa pagyapon dinhi kanato? Gani karon mga kapaglaom, atong tan-awon ang sunod nga senaryo nga mao ang kinabuhi kang Kristo. Yes, Eden, after sa Eden, nagpadayon pagpakasala ang mga tao. Then Christ came, nga iyang gituman ang iyang saad dito sa Eden and died for all humanity. And after Christ resurrected and ascended to heaven, sa diyan nibalik siya dito sa langit. Okay? Naa nakita karon mga kapaglaom sa kinabuhi nga kining presente o karon ang pangutana. Okay? Unsaon man nato pag kinabuhi, ang atong kinabuhi nga nailalom sa epekto sa sala. Yes, nganong nakaingon man kita ana mga kapaglaom, because kita apektado gyapon sa kamatayon nga pisikal. Kita apektado gyapon sa kagutom, apektado gyapon sa mga kaluyahon, apektado gyapon sa tanan mga butang, mga kadautan dinhi sa kalibutan. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang mga bersikulo nagaingon, kung mobalik kita sa kapitulo 3:21 nagaingon, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Kini nga bersikulo gibalik-balik nato mga kapaglaom, o kung atong tan-awon adunay isa ka punto nga atong makit-an gihapon dinhi. Supposedly, after they have vanished from Eden, sila si Adan og sa iba sa diha nga gipagawa sila didto sa Eden, sila dapat magkinabuhi sumala sa saad sa manluluwas nga kung atong tan-awon diha makit-an sa sanina nga ilang ginasulob. And that sacrifice nagapunto kana sa plano sa kaluwasan. Gani mga kapaglaom, supposedly, si Adan og si Iba, samtang sila nagkinabuhi, they are still hoping, or they should be hoping, and they should be keep on following God's will. Magpadayon sila sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. But kung atong tan-awon, I hope nga mauna ang ilang gibuhat. But sin continued
to affect them and infect them. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon, if we will continue with that, no? Makita nato mga kapaglaom that sin, okay, continued to affect humanity. And bisan gani sa diha nga kanang naa na si Kristo sa atong kinabuhi mga kapaglaom, no? Supposedly they should believe in Christ, among katawhan nga nakakita kung unsa ang pagkamatay ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Apan ang makasusubo, gamay lang ang nakaila kaniya nga mao nga manluluwas. Nga supposedly mga kapaglaom, if we know Him that He is the Savior, then ang atong kinabuhi magpadayon gayud sa paghulat diha kaniya. But sometimes mga kapaglaom, no, even today we don't know who is the Savior. We don't know who died for us. And sometimes we are so comfortable sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan that we don't care about the Savior. Wala na tay labot kung kinsa ang manluwas. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung balikan nato ang mao nga senaryo, ang kinabuhi diha kang Kristo unsa man ni siya. Gani, atong makit-an kini sa Roma 6 versikulo 4 nga nagaingon, "We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Unsa daw mga kapaglaom? Ang kinabuhi nga naa kang Kristo, we need to live a new life. Mga kapaglaom, mao nang epekto kung ang atong kinabuhi naa na kang Kristo. Supposedly, si Adan og si Eva, tungod sa sanina ang gihatag kanila, they should live a new life. Dili na katong under sa sala nga magpadayon sila dito. Apan, they forget about it and they continued. And even mga kapaglaom, human nga niadto si Kristo dinhi sa kalibutan. Supposedly, human should live according to what Christ has done on the cross. But even today mga kapaglaom, sin has continued, and sometimes ang sala mao pay nagatabon sa atong mata to see the reality sa atong kinabuhi, para makitaan kung unsa ang realidad sa atong kinabuhi, nga we are still under sin and we need to be in Christ para kita adunay bag-o nga kinabuhi ug magpadayon kita sa pagkinabuhi. Gani mga kapaglaom, mao kana siya ang meaning sa baptism. Kung magpabautismo or magpabinyag mga kapaglaom, kung atong tan-awon, ang punto ana mao nga sa diha nga gidawat nimo si Kristo, imo nang gibiyaan ang imong kinabuhi nga daan, ug karon anaa na ka sa bag-ong kinabuhi nga nagasunod kang Kristo. Although mapakyas man kita, although masipyat man usahay, but we still hold on sa pagkamatarong nga gihatag ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Gani, if we'll continue mga kapaglaom, unsa pa man ang kinabuhi nga naa diha kang Kristo. Galatians 2:20, unsay giingon diha mga kapaglaom, "I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me." Gilansang ko kauban kang Kristo, og dili na ako ang nagkinabuhi sa akong kinabuhi, but si Kristo na ang nagkinabuhi kanako. The life I now live in the body, ang kinabuhi nga akong ginakinabuhi sa akong lawas, I live by faith in the Son of God. Ako nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios, who loved me and gave Himself for me. Nga nagpalangga kanako og naghatag sa iyang kaugalingon para kanako. Gani mga kapaglaom, this is a very powerful verse mga kapaglaom that tells us that if we are in Christ, then we should no longer live sa atong kinabuhi. Because we are in Christ, it is Christ nagakinabuhi sa atong kinabuhi. Gani, dili ta matingala nganong adunay mga maayo nga atong mabuhat. It's not because of us, but it is because of Christ who is in us. Gani mga kapaglaom, if we will continue in Colossians 3:9-10, diri nagaingon mga kapaglaom, "Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its creator." Kung atong tan-awon mga kapaglaom, ayaw ka magpamakak sa inyong mga kaugalingon. No, kay usahay maghuna-una kita nga okay ang atong kinabuhi, okay nako, dili nako nagkinahanglan nga bag-uhon gayud. Apan dili mga kapaglaom, we are still under sin and we need change. Gani mga kapaglaom, we need to take off kining daan natong kinabuhi. After we accept Christ, ato nang anam-anam og biya kung unsa man tong mga ginagusto nato atong ginahandom nga dautan sa atong kinabuhi, or kining tan-aw nato maayo pero adunay dautan nga epekto kanato. Maybe it is addiction, maybe mo nang mga bisyo, or unsa pa diha mga abuses. Pwede na nato kanabiyaan mga kapaglaom, because we are now in Christ. We need to put the new self mga kapaglaom. And ang nakanindot mga kapaglaom, because this new self, okay, nga naa ka nato, is not just coming from the Savior Himself, but even sa atong magbubuhat.
Gani mga kapaglaom, what Christ did on the cross will remind us that we are our Creator's property. Gikan kita sa atong magbubuhat. Now mga kapaglaom, this is the sad reality that sometimes we try to live according to our works. No, usay maningkamot gyapon kita sa pagkinabuhi sa atong pagpaningkamot. Okay? Because we thought that God or we could gain God's love and save us from sin. Atong ginaw-naw na ang kung maghihimo tag maayo, atong makuha ang favor sa Ginoo. Or atong matagamtam ang pagpalangga sa Ginoo. That's why mao na siya ang sayop ng ginatudlo usay sa filosofiya. You need to do good first before Christ will do good in you. Pero dili mo kana ang gitudlo sa Biblia mga kapaglaom. Christ did good things in you first. Mao kana nga in our lives, good things will also result. As if mga kapaglaom, kung usahay, kung mauna atong sundon gani mga kapaglaom, that we do good works kay para makuha nato ang pagigugma sa Dios, as if atong ginasulti sa atong kaugalingon nga ang kaluwasan can be achieved by doing good. Usay atong hunahuna para matagamtaman nato ang kaluwasan, we need to do good things. No nga padayonon nato kining pagpaningkamot kay kung maayo na ka, siguro plus 10, plus 20, plus 50 hangtod maabot nag 100, then that's the time that you will attain salvation mga kapaglaom. But no, we need to remember mga kapaglaom that maunang gibuhat ni Adanong diba dito sa Garden of Eden. Nga ilang giuna-una to cover themselves, nagtahi sila og mga dahon nga magkatabon sa ilang pagkahubo. Apan atong tanawon mga kapaglaom nga katong ilang gitahi nga mga dahon dili kana makatabon sa ilang pagkadautan, sa ilang pagka unrighteous. Gani mga kapaglaom, kung atong hunaon-naon katong ilang gitabon dili gayud makaluwas kanila. That's why we are reminded nga didto pa lang sa Eden, Christ or God made a garments of skin para matabunan gayud sila. And that garment nga iyang gihatag is the righteousness of Christ. Gani mga kapaglaom, kung atong tanawon, ang punto na gaingon, it was Christ's righteousness that made us righteous. It is not our good works mga kapaglaom nga naghimo ka nato nga matarong, but it was Christ or it's Christ's righteousness. Gani atong pangutana karon mga kapaglaom, pastor, unsa naman ning maayong mga binuhat or unsa naman yung mga maayong binuhatan nganong maghimo man tag maayo kung dili man lamang kini ang makadungag sa akong kaluwasan or dili man lang kini maong basihanan sa kaluwasan, unsa man ang purpose niini. Gani mga kapaglaom, I hope atong masabtan nganong kita nagabuhat og maayo, og I hope inyong masabtan kini nga punto. We do what is right in the eyes of the Lord, or we do good, okay, for the glory of God. We do good things because we love God and we love others. Mo nay pinaka-purpose mga kapaglaom. Kung mangutana kita, unsa may pulos ani pastor nga maghimo og maayo sa uban, maghimo og maayo para sa Dios, kung dili lang man kini ang makaluwas kanako. Well, it's a very simple mga kapaglaom. And the point is, you're doing it because you experience what is the good things that God has done for you. Kay gihimuan ka sa Dios og maayo. Mao na nga kanang maayo ni bunga diha kanimo. Og kanang paghimo nimog maayo dili tungod kay ikaw makakuha og kaluwasan, but because you want to glorify ang Ginoo nga naghimo og maayo kanimo, og imong palangga ang Ginoo nga naghimo maayo kanimo, og tungod ni ana kanang imong paghimo og maayo imo pong ihatag sa uban. Gani kanang imong paghimo og maayo sa uban is supposedly mao'y resulta sa imong pagpalangga diha kanila. Gani mong kapaglaom, doing good is a result of love. Doing good is not something that you will use to get salvation. Kay kung ingiana naman lang mga kapaglaom, wala gyud maluwas ka nato because no one is good. Remember mga kapaglaom ang giingon ni Pablo, all of us sinned. Therefore wala gyud maayo nga atong produce ug ato nang gitun-an sa nilabay nga gabi. Gani kung atong tan-awon ang sunod nga punto na gaingon, Christ's presence in our lives lead us in doing good. We cannot do good to attract Christ in us because apart from Christ, there is no good in us. Mga kapaglaom, kung atong tanawon, ang presensya ni Kristo sa atong kinabuhi, muna'y nagadala ka nato sa pagbuhat og maayo. Og kita dili gayud pwede nga magbuhat og maayo kay atong i-attract si Kristo kanato. Kay kung atong tan-awon, kung wala si Kristo, wala gayoy maayo nga naa kanato. Gani even though unsa atong pagpaningkamot, never
that we can produce good. Only if Christ is in us, then we can produce good. Gani mong kapaglaom, dili pud ta makahukom sa mga tao pinaagi sa pag-ihap kung pila ka buok ang ilang sala. No, nga nabuhat usay moingon ka na kini nga tawo makasala gini dili gini maluwas tungod kay nahimo niya ni or nahimo niya ni kanako or unsa pa man, because mga kapaglaong whether you like it or not, wala ta nakabalo or wala kita nasayod kung unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. That's why only God knows whom will be saved. We don't have the right sa paghukom kung kinsa gyud ang maluwas. Kay bisan kita mismo sa atong kinabuhi, we can say that we are not worthy of salvation only through Christ and Christ alone. That is why mga kapaglaom, ang punto nagaingon, salvation comes from Christ, which was provided by God, by faith, by grace, by the merits of Christ, we are redeemed. Mao na mga kapaglaom. That is salvation. O ang salvation, nagagikan sa kang Kristo, nagi-provide po sa Ginoo. Wala gyud bisan usa nga puntos nga nagikan kanato. Gani mga kapaglaom. Kung atong tan-awon, what Christ has done on the cross is so much to be thankful of. Dako na kayo siyang rason ngatong ipasalamat sa Dios bisan adunay kalisod dinhi sa kalibutan, even though kita maka-encounter og mga problema, yes, that is still enough nga ipasalamat nato sa Dios. Kay bisan taliwala sa mga kalisod, taliwala sa pagsulay, taliwala sa kasakit, taliwala sa mga kaluya dinhi sa atong kinabuhi, we still have salvation in Christ if we will believe in Him. Gani mong kapaglaom ang pangutana, what then now that the consequences of sin is still there? Unsa naman karon nga naa pa man ang resulta sa sala? Unsa man ang sunod mga kapaglaom? Unsa pa man ang sunod? Yes, this will bring us to the last scenario mga kapaglaom. And this scenario will tell us mao ang pagbalik sa manluwas. Yes, you heard it right mga kapaglaom. Yes, the Savior went to heaven, nasa dito sa langit, but He will come back mga kapaglaom. And the verses says in Matthew 24:30, then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Yes, He will come again mga kapaglaom. And in verse 36 diri nagaingon, but we don't know, okay? No one knows the hour kung kanus-a siya moabot. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Gani kung mangutana man mo kanako mga kapaglaom kanus-a moabot ang manluluwas, I don't know. But I believe mga kapaglaom, He will come again. Even though we don't know mga kapaglaom, it is not something atong ikabalaka, but instead we should be happy because He promised. Ag wala pay saad ni Kristo or sa Ginoo nga napakyas. From Eden atong nakit-an mga kapaglaom, He gave a promise of a Savior. He gave a promise of the answer sa maong nga sala mga kapaglaom. And He did that. And He fulfilled that mga kapaglaom. After how many years ang manluwas ni abot ug ang solusyon sa sala ni abot? How much more when He promised to us that He will come back again. And I believe that He will come again. Gani mga kapaglaom, when He comes again, mo niyang giingon sa Revelation 21 verse 4, dinhi He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Ang kada luha mga kapaglaom sa atong mata iyang pagapahiran ug ang kamatayon wala na gayud mga kapaglaom. Bisan ang kasubo, ang paghilak, ang mga kasakit, kay ang mga butang nga niagi or mga butang nga karaan niagi na. Gani mga kapaglaom, pain, toil, and the hardship, all the consequences of sin will no longer be there. And that is why mga kapaglaom, if we will continue sa verse 5, diri nagaingon, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. Mao na mga kapaglaom, ako nagatuo gayud that Jesus will come again. Ang manluluwas magabalik gayud. Because we know, if we ask ang atong pangutana ganina, what about ang resulta sala or ang consequences sa sala? Yes, don't worry mga kapaglaom, because He will come again. And if we will continue to read in 1 Corinthians 15:51 to 52, kung ganina iyang giingon, ngang iyang saad masaligan gayud, here iyang giingon, listen,
I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and will be changed. Mga kapaglaom, sa diha nga mubalik na si Kristo, ang manluluwas, kita pagabag-uhon, sa isa kapag pamilok, we will all be changed. Kung ang atong mga lawas nga mawala, then He will change it with imperishable thing. O kung atong makitaan mga kapaglaom, He will really change us. Gani, I believe that He will come again because these things, wala pagyud kini nahitabo, no? Kita mamatay pagyapon. That's why I believe on His promise that He will come again. And if He will continue, sa versikulo 33, sa kapitulo 15, sa unang Korinto, nagaingon, for the perishable must clothe itself with imperishable, and the mortal with immortality. And kung ato pag yung padayunon mga kapaglaom, versikulo 24, nagaingon, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Unsa daw mga kapaglaom? Kung ang kining sa atong mga lawas nga mawala ra gyud, no? Or kining yes mawala pag sininaan gyud sa kining dili mawala or dili maguba mga kapaglaom, or kining atong mortal kinabuhi nga mamatay pag sininaan gyud sa kining kinabuhi nga walay katapusan, then diha pa nato maingon mga kapaglaom og kana mapamatud-an nga ang kamatayon gyud gikaon sa kadaugan. Gani mga kapaglaom, the same thing that happened in Eden when God clothed Adam and Eve sa diya nga iyang gisinaan si Adan ug si Eva. This will tell us that in the days to come, Jesus will do the same. Ang manluluwas, iya gyapon na kanang pagabuhaton. Ang atong mga lawas that because of consequences of sin, mamatay, musakit, or magkabag-o or magkadaot, He will change it and clothe us with something new. And kana atong maingon, kung ang resulta sa maong kamatayon, then we will say nga ang kamatayon mabungka gayud ug mabuntog pinaagi sa kadaugan nga nabuhat ni Jesucristo sa Kalbaryo sa cross. Gani ang punto nagaingon mga kapaglaom. Christ the Savior is coming back. He will completely destroy sin, which includes the consequences of sin and the mastermind of sin. Mga kapaglaom, sa pagbalik sa atong manluluwas, dili lamang ang resulta sa sala ang iyang pagabungkagon, but bisan pa ang mastermind sa mga sala, He will vanish them and He will condemn them and He will burn them. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon, Jesus is coming again and He brings with Him the fullness of salvation. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, throughout the series nga atong giisgutan, ang sala ug ang kaluwasan, I hope mga kapaglaom, that from fall to redemption, God has been there all along. Muna ang atong maingon. Throughout sa atong series nga giisgutan, I hope nga atong makitaan, gikan sa kalaglagan hangtod sa kaluwasan, nga ang Dios ana agyud kanunay. Bisan tod ang iyang mga binuhat nakasala, even though we have been fallen, yes, God is still there. Muna mga kapaglaom, kung atong padayunon, I hope nga sa pagtapos ni ini nga series, atong maingon gihapon that from fall to redemption, God is love. If from the beginning, God created the world because He is love, and it started with love, I tell you mga kapaglaom, humanon sa Dios ang kalibutan, ang problema sa sala ug ang kaluwasan pinaagi sa iyang gugma. Mga kapaglaom, the God who created you, who have shown you the plan of salvation, didto sa kang Adan ug kang Eva, sa pagbasa nato sa Biblia, sa sugilanon dito sa Tanaman Sardin, is the same God who is calling you today. Ang Ginoo nga nagtawag, nga nagpadayon sa pagtawag, karon nga mga panahon, is still the same God, which is, He is coming again, mga kapaglaom. Gani, as we end kini nga series, mga kapaglaom, ang question, dili na kung mubalik pa ba siya, or naa pa ba tay paglaom, or naa pa ba'y kaluwasan nga moabot. But ang question karon mga kapaglaom, will now turn to us. Okay? Ang pangutan na mao, will you come to Him?
Muadto ba ka diha kaniya? Will you come to Him, mga kapaglaom? Yes, we've been talking about sin and salvation, and we have heard nga manluwas moabot, and He will come again, and siya gyud magapakita kanato how He will solve the problem of sin. Now karon that He has revealed all of this, will you come to Him? Sama lamang sa sugilanon ni Adan ug ni Eva. He has been calling them, yet they were hiding. And while He is calling, I don't know, mga kapaglaom, kay atong mga nakitaan, nga ang rason, yes, nitubag sila, but I don't know if they come to Him. Pero ang akong pangutana karon, mabalik gayud ka na to. He has been looking for you, mga kapaglaom. Will you come to Him? Gani, mga kapaglaom. As we will end this, I hope that you have seen what is sin and salvation. And throughout that scenario, you have seen God, the Savior of humanity. Gani, ato kini pagatapuson sa pagampo. Magampo kita. Amahan nga balaan, Diyos nga makagahom, salamat nga ikaw, nagpasabot ka namo sa tibuok simana kung unsa ang sala, ug unsa ang kaluwasan. Gani o Diyos, kami nagapasalamat, kay kami imong gipahinumduman, that it was because of you, it is because of you, and it will be because of you that humanity will be saved from sin. Gani o Diyos, samtang kami nagahulat sa imong pagbalik, tabangi kami ngang among kinabuhi, masintrude kanimo. Although bisan usahay kami madagma, bisan usahay kami makasala, bisan usahay kami makabuhat og sayop, please help us, O Lord, nga kami magpadayon sa paggunit diha sa grasya nga imong gihatag kanamo, sa pagtuo nga ikaw magaluwas kanamo, ikaw magabalik pag-usab ug imo kaming pagakuhaon ug dad-on diha sa gingharian nga imong giandam kanamo. Gani o Diyos, ako nagaampo sa mga kapaglaom karon nga ang mensahe hinaot dili lamang nakahatag og impormasyon apan nakahatag og kabaghuan sa among kinabuhi samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. Salamat o Diyos nga ikaw matinumanon sa pagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, may the Lord will bless all of us.